Sabi ko naman ng paulit-ulit. Walang labis, walang kulang. At ang konseptong pinupukol ay paglantad sa kung ano ba talaga ang mambabarang, mangkukulam, manggagaway, aswang, hukluban at marami pang iba. Maging lahat ng mga proseso, isisiwalat ko. Total, may edad na ako at para saan pa ang mga naranasan ko. Kung hindi ko ito mabigyang buhay, para na rin may maging batayan kayo. Ako ay dinalaw ng isa sa mga kakilala kong may karunungan sa kaliwa. Kamakailan lang ito. Ang sabi niya, wag ko daw isagad ang lahat. At bakit o paano mga makikinig ay magkakaroon ng interes. Ang sabi ko naman sa kanya, baka natatakot lamang siya sa pagbubuking ko. Ano namang meron kapag isiniwalat kong lahat, di ba? Siguro, hindi na matinong tao ang gustong matuto din sa kung ano mga sinabi ko. Paalala lang, masama talaga ito. Pero ang katangiang bigay sa akin, tinaliwas ko. Ginamit ko hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Napakaraming naiinggit sa akin. Galit sila at bakit umano ginagawa ko yon? Bakit hindi na lamang panindigan ng pagiging natural na mambabarang? Ininsulto ko sila. Sinabihan kong kaalaman ko lang ang masama, pero ang puso ko'y mabuti. Malaking sampal yon. Hindi din kasi nila ako mapipigilan. Kapag sinubok nila, may iiyak talaga. Napakarami kong naririnig na mga kwento at napapailing na lamang ako kung bakit nagkaganon at bakit nagkaganito. Dahil kung ako ang pagsasalitain, mahabaging langit. Ako talaga ay nagbalik na sa himaya at madiinang pananampalataya. Kahit noon pa man ay hindi talaga ako literal na masama. Puting mambabarang nga, diba? Parang lumalabas na pinaglalaruan ko lamang ang karunungan at ang nasa ilalim. Na sana ako ang dapat paglaruan niya. Sa mga may karunungan, nasubukan niyo na bang manipulahin ang demonyo o kadiliman? Alam kong iilan lamang ang nakakagawa nito. Kadalasan, ang may karunungan ng minamanipula. Yun talagang totoo doon. Gawa ng bago ka magkakaroon ng basbas, dapat ay may kasunduan. Pero ako, hindi. Oo, may kasunduan pero hindi ko binabanggit ang literal na kasunduan. Sa halip, pinapaasa ko ang nasa may ibaba. Sinabihan kong pag-iisipan ko muna, basta malapit na ako makapagpasya. Pero may basbas na ako niyan. Napagkalooban na ako ng kahilingan. Siguro, kung sino man yung naroroon sa kadiliman na yon, bagot na. Ikaw ba naman yung paasahin, di ba? Depende kasi yan mga kagiliw. Kumbaga, utakan lang, diskarteng malupitan. Sa Bisaya pa, pitik mingaw. O sa mas madaling salita, kung sa digmaan, kunwari ay patay ka na pero buhay ka pa talaga. Para na rin hindi pansinin ng kalaban. Bueno, doon na tayo sa kwento. Magsisimula ulit tayo sa umpisa. Parang refresh. Gawa ng tapos na kasi ang laban namin sa unang uri at ikatlong uri. Hindi na rin nanggagambala noon ang anak ng hukluban. Naalala ko noon, nang ikasal na si Kuya, pinagkatuwaan ko siya. Di ba nga may mga regalo kapag kinasal? Si Kuya Eddie sinabihan kong may ireregalo ako na makapagbibigay ng saya sa kanya. Akala siguro niya sa lapi. Sobrang sabik nun. Sabi ko, kunin niya ang salamin sa bodega. Sa kanya na yon. Kamuntikan ako madagukan ng kuya. Napakaseryoso pa naman umano ng mukha ko. Ang akala pa niya ay totoo. Sinabi niya kaagad na wag na lamang. Sa akin na lamang umano ang salamin na yon. Hindi saya umano ang dulot noon kung hindi kamalasan.
Yawa ka talaga, Roberto. Magsisimula ako ng bagong buhay. Sisimulan mo naman sa kamalasan. Wala ka nang nagawang matino ah. Oo ba't parang umatras ka na sa gera? Ikaw yung nagsimula ah. Tapusin natin. Nasa katiting pangalan tayo eh. Uy, iwas-iwasan mo ako ah. Yari ka talaga sa akin. Kuya Raul! Kuya! Si Roberto oh. Hindi pa natatahimik yung kaluluwa niya. Langya talaga tong pamangkin mo. Hindi ako tinatantanan. Bahala kayo dyan. Huwag niyo akong idamay dyan sa kalokohan niyo. Hoy Ed, huwag mo nang patulan yung si Roberto. Bangungot lang dala niyan sa'yo. Sabat ng tiyo. Kasalukuyan noong may piging dahil nga sa kasal. Nasa gilid lamang ako noong ipinapatayong bahay ni tiyo para kay Kuya Ed. Sa kabila ng lahat, masaya ako para kay Kuya. Basta hindi ko alam kung bakit natutuwa ako sa kanya. Siguro maski kayo, kapag nakasalamuhan niyo siya, nako, mabibiyak na lang yung bibig niya sa kakatawa. Matapos ng kasal, balik na sa normal noon. Napakabait na ng Kuya. Sobrang galang. Lalo na kay Mang Omar. Feeling close pa sila noon. Ito namang si Mang Omar ay mababakas pa rin sa mukha ang pagkadismaya. Kung bumati kay Kuya Ed, hilaw na hilaw. Ilang buwan pa ang lumipas. Lumaki na ang tiyan ni Ate Ursa noon. Kung titingnan, buhay may asawa na nga si Kuya. Pero hindi naman siya naghihirap noon. Buong suporta ni Tiyo ay nakalaan para sa kanya. Pampangit namang isipin kung wala akong ganun, di ba? Suportado ko si Kuya. Maging si Tia Soledad noon, masaya para sa kanya. Madalas na napapadalaw si Tia Soledad sa amin. Alam niya kasing wala nang peligro. Kung may problema daw ako, hindi naman kaya ang Tiyo. Lumapit lamang daw ako sa kanya. Tutulong siya hanggat makakaya niya. Si Tia Soledad, kung gaano karangya ang buhay namin noon habang kasama si Tia Socorro, ganun din siya. Gaya ng sinabi ko, may mga lupain din silang malalaki na kung iisipin pa nga ay mas malaki yun kumpara sa amin. At masagana dahil pinaunlad ng Tia ang kanyang sinasakupan. Minsan, nagpapaturo na sa akin si Tia. Yung mga kaalaman kong parang ang hirap daw intindihin ay gusto niyang malaman. Ako naman noon, dahil nga magkakapamilya kami, ibinahagi ko sa kanya. Lahat yun. Pero natatakot ito sa pagpantok gamit ang salamin. Lalo na nang ipakita ko sa kanya yung laman ng salamin na isang huklubang parang baliw na hindi magkawari ang mukha nun. Ang sabi pa nga ng Tia sa akin, yung kinulong ko ba daw ay alam na nito na patay na ang kanyang sarili sa mundo. Ang tugon ko naman noon, syempre, ewan, hindi ko alam. Hindi ko naman nakakausap yon. Konting kaalaman lang mga kagiliw. Kung hindi nyo na itatanong, maraming mga kwento patungkol sa mga kababalagan sa salamin. Yung para bang may nakatira sa loob. Siguro naman alam nyo na ang punot dulo kung bakit may nilalang. Malamang kinulong yon at matagal nang gustong lumabas. Maging sa mga kwento at pelikula ng Banyaga ay may ganito ding sitwasyon. Sa mga dokumentaryo na nakalathala sa mga lumang kwento na base sa totoong buhay, matatagpuan nyo at malalaman nyo ang patungkol dito na siya namang naranasan ko talaga. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Lahat ng bagay na pwedeng pamahayan ng isang elemento. Pwede ding ang isang lugar at bahay na binalot ng depresyon. Ito yung tahanan na kung saan ang nakatira ay mga malulungkot na tao. Tapos merong kasaysayan ng patayan. Gaya ng sinabi ko, matalino ang demonyo. Kung ano ang kahinaan ng isang tao ay sinasamantala nito. Nabanggit ko naman siguro ang patungkol sa mga tangan. Hindi lahat ng tangan ay mabuti. Ang iba dyan, dilimang lumulukob na siya namang pinaniniwalaan nating kanan ng karga. Gawa ng mapanlinlang talaga ang demonyo.
At yung tangan naman na yon ay ginagawa nating ikalawang Panginoon. Katulad ng tangan ko. Ganun yon. Pero ang hindi nyo alam, habang ginagamit ang tangan ay minamanipula ng isip nyo. Kaya mag-ingat kayo sa mga mutya-mutya na yan. Para makasigurado na ang bumabalot sa mutya ay mabuti, dalhin nyo sa simbahan, pabasbasan nyo. Makikita naman yan kapag walang reaksyon ng gamit. Yun, lihitin mo yun. Pero kapag parang nasunog, itapon nyo na lang. Katagalan yan, hindi nyo alam na nakasapi na sa inyo ang nilalang ng kadiliman. Ipagpalagay na lamang natin na buhay nga ang gamit. Pero paano kung nabuhay ito dahil sa kapangyarihan ng dilim? Aminado ako doon na nakasapi na sa akin ang dilim. Pero hindi ako ang minamanipula niya. Kung di siya ang minamanipula ko. Dahil kung hindi pa, hindi sana ako makakagamit ng talandro sa kanan. Balik tayo sa kwento. Sa wakas, naisilang na rin ang pinakaiintay naming bagong sibol. Anak ni Kuya Ed at Ate Ursa. Ang kinagandahan pa dyan, lalaki. Tuwang-tuwa talaga ako nun. Nakikita ko na sa batang yon ang kakulitan balang araw. At yun ay makapagbigay talaga ng saya sa buong lahi. Ang pinagtataka nga lang ni Kuya Ed, maging kami noon ay yung sanggol kasi may nakausling lawit sa bandang puwetan. Para bang buntot ito. Yung parang sa manok, sa bandang isol-isol. Tumubo ang usling yon. Medyo nagalit pa nga noon si Tiyo. Paano ba naman kasi baka na ipaglihi umano sa puso? Si ate ang naglihi, kung hindi si kuya. Diba, meron namang ganon. Imbis ng buntis sa maglihi, yung asawa pa nito. Naging madalas na kasi ang panguhuli ng pusa ni Kuya Ed noong nagbubuntis na si ate. Sinisita pa nga ito ni Tiyo dahil umaabot na sa tiyangke. Mantakin nyo, tagdadalawang pusa ang huli. Gabi-gabi yon. Walang harong biro o kalokohan. Naisip ko tuloy na i-hybrid ang bata. Ito na siguro yung ikalawang uri ng gabunan na may buntot. Pero hindi naman mahalata kapag may salawal o lampin yun. Kung susiriin lang ay talagang mapapangangang ka. Saan ka ba nakakita ng paslit na kasisilang pa lang may buntot, di ba? Di ba nga sa mga unggoy, doon mo lang makikita yon. Bagamat naging ganoon ay hindi naman naging dahilan yon para ituring na iba ang paslit. Pinangalanan itong Joshua. Ako ang humiling noon kay kuya. Dapat ay Joshua ang pangalan dahil kung hindi ay magtatampo ako sa kanya. Eduardo Jr. sana yon. Habang lumilipas ang taon, kasabay ng pagmature ko ng tuluyan noon ay nasusubaybayan ko ang paglaki ng bata. Hanggang sa nag-edad 5 na yon, at ako ay 21 taong gulang. Umunlad ang lugar. Katunayan ay pinalagyan na ito ni Tiyo ng maliit na kalsada. Nakabili kasi kami ng sasakyan noon. Pero hindi ko pa sinusuko ang karunungan ko. Patuloy pa rin ako sa pagkakarga. Hanggang sa may natuklasan na naman akong bagong karunungan. Ang tawag dito, bituka. Isang uri ng barang na napakadelikado. May narinig nga akong kwento patungkol din dito. Kung hindi ako nagkakamali, bituka ng manok yon. Pero ang akin naman ay bituka ng kahit na anong hayop. Natuklasan ko ito kay Aurelio. Nagkaroon kasi siya noon ng kabangayan na isang mambabarang, pero hindi niya na isinangguni sa amin. Kaya niya naman umano yon. Natural, malakas talaga si Aurelio. Siguro ang pagkakaiba lang naming dalawa noon, ang tangan kong 3 bao na kayang pagsabayin ang 2 panig ng karunungan. Isa sa mga kapitbahay niya, binarang umano. Hindi ito makadumi. Mabuti na lamang at naagapan, at doon ay natanong ko sa kanya kung ano bang klase ng barang. Bituka daw.
Siyempre mambabarang ako. Nagkaroon ako ng interes kung paano gawin yon. Napakaraming proseso. Basta malalaman nyo kung paano ito sa pagpapatuloy ng kwento ko. Itong si Kuya Ed at Tio, umaangkat na noon ng mga iba't ibang paninda. Balitulong ito para kay Kuya Ed para kahit papano ay may sarili ng pagkakakitaan at hindi yung doon lamang sa manggahan umaasa. Para bang bulantero, mga balde, kaldero, tabo at marami pang iba. Basta mga karniwang kasangkapan sa bahay. Sumasama ako kay Kuya Ed sa kung saan-saan. Ito din ang dahilan kung bakit bumili kami ng sasakyan para na rin gawing service sa mga paninda. Kung saan yung tabo, naroon kami. Maging ang mga kagamitan ng Muslim, tinitinda na rin ni Kuya noon. Sobrang kumpiyansa na talaga kami noon. Parang wala lang nangyari. Nakikibagay kami sa mga normal na tao. Pero sa lahat ng pag-alis namin, siyempre gumagawa ko ng isang seremonya. Sa bulag ito para hindi kami matiktikan ng kung sinong may karunungan. Alam nyo, sa loob at labas ng lupain ay parang wala ding pinag-iba. Kung gaano kasalimuot ang buhay namin, ganon din kasalimuot ang buhay ng mga tao na nakakasalamuha namin. Sa iba nga lang partikular ito, pero pareha lamang ng konsepto, problema pa rin. Mas dumami na ang nakilala ko noong mga may karunungan. Palawak na ng palawak ang pananaw ko at naging malawak na rin ang saklaw ko sa iba't ibang proseso. Kaya sinabi ko, hindi ako maloloko sa kung anong kwento dyan na kung saang lupalop lang nakuha. Nakarating kami ng Davao del Norte, Davao del Sur at sa sentro. Dito kasi ang pinakamagandang pagtindahan, gawa ng maunlad ang lugar. Maging sa kasalukuyan nga ay maraming naiinggit sa Davao, di ba? Basta maunlad sila noon pa man, at ang mga rebelde doon, takot na takot. Minsan ay sinasama namin si Joshua. Naroroon din si Ate Ursa. Ang driver naman ay si Pandak. Kung susumahin, parang partners in crime kami ng kuya. Hindi ko naman dapat ginagawa yon. Napaka-chill lamang doon sa bahay at bakit pa ako magpapakahirap, diba? Basta, hindi ko kayang tignan si kuya noon na nahihirapan. Kahit pa man alam kong hindi ko na kailangan pang magtrabaho, tumutulong pa rin ako noon. Sa dami ng taong nakakasalamuha, ay hindi may iwasang magkaroon ng isang hindi magandang ugnayan. Isang tao noon ang nagngangalang Bartolome ang minsang sumugod sa tindahan namin. Para bang nakagawa kami ng kasalanan nun. May dala itong itak at ng hamon. Nagtanong naman ang kuya kung ano bang problema. Nalaman namin na pwesto niya dapat ang pinagtitindahan namin pero bakit hindi naman siya nag-abiso? Ilang araw na kasi kaming naroroon tapos saka pa nagreklamo. Pero hindi nagsalita. Maliban na lamang sa paghahamon nito. Ilang saglit lang ay umalis ito. Napakaraming tao doon. Pinagkakaguluhan kagad ang sitwasyon. Hanggang sa napag-alaman ng kuya na naiinggit daw yon, gawa ng kadalasan sa mga parokyano doon sa amin nagpupunta. Magkakapareha kasi ang paninda. Ang diferensya nga lang, mga bagong angkat ang paninda namin noon. Sa mga sandaling yon, paparating ng piyesta. Isang lugar yon sa Davao del Norte. Ang tabo kasi, nangyayari tuwing may okasyon at pinaka-partikular dito ang piyesta. Nanatili kami sa lugar ng halos isang buwan. May mga lugar na kung saan pwede magtinda. Ito naman ang tinalaga ng kinauukulan. Kumbaga doon mangyayari ang malakihang talipapa. Kailangang may booking para magkaroon ng pwesto. Hindi yung tipong kung saan-saan ka na lamang magtatayo na parabang kabute na bigla na lang sumulpot. Hindi alam ng kuya kung bakit sinabi noong tao na pwesto niya yun. Malaya naman kasi pumili ng lugar. Sana kung meron pa ay dapat nung una pa lamang ay nagreklamo na, di ba?
Sa ikatlong araw, si Ate Orsa noon ay biglang nagreklamo. Paano ba naman kasi? Itong si Joshua ay nilagnat. Karaniwang lagnat lamang ito pero may napansin akong kakaiba. Yung likuran ni Joshua, napakaraming butlig. Para bang bungang araw pero malalaki at nagmistula na itong bulutong. Marunong ako magtawas. Iba't iba ang proseso pero isa lang ang pinakamadali sa akin. Kandila at tubig. Pwede namang uling ang gagamitin pero ang hirap namang magsiga doon gawa ng baka pagkamalan akong baliw. Siksikan kasi ang mga tindahan noon. Gabi ko ay sinagawa yon. Palihim ito para na rin maiwasan ang pagkakaroon ng pag-aalala si Ate Orsa. Hindi ko muna ipinaalam. Itim na kandila kaagad para lilitaw na mabilisan ang resulta. 2 kandila kasi dapat. Puti at itim. Pero halata namang kulam yon kaya hindi ko na kailangan pa ng puti. Ang kailangan ko na lamang ang patunay at kung sino ang kumulam. Muli, hindi pwedeng sabihin dito ang mga talandro mga kagiliw. May halong tigal po ito. Pero bago ko simulan ng proseso ay kumuha ako ng damit na pinaghubaran ni Joshua. Binabad ko yun sa tubig na nakalagay sa tabo. Mga 3 oras na pagdarasal bago ko pa tinanggal ang damit. Panigurado akong naiwan na sa tubig ang presensya ni Joshua kasama na ang kung anong sakit na tumama sa kanya. Pagpatak ko ng tunaw na kandilang itim sa tubig, sumabog ang imahe sa tubig nun. Kaagad may pumasok na pangitain sa isipan ko. Natural lamang sa mga may karunungan na marunong magtawas na may papasok na pangitain. Ito ay ang kasagutan sa lalabas na resulta sa tawas. Nakita ko ang isang tao nun. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung minsang naghamon sa tindahan. Mangkukulam pala yun. At kagaya ko ay marunong ding magkubli pero yun lang, nagkamali siya ng binangga. Gabi yun at halos lahat ng tindahan doon ay sarado na. Tarapal lang yon at tinabunan din ng tarapal. Kagad kong niligpit ang mga gamit. Lumabas ako ng tindahan. Pero napansin pala ako ng kuya. Lumabas siya at tinawag ako. Nagtanong ito kung ano bang gagawin ko. Mahina akong sinabi sa kanya na napapailalim si Joshua sa kulam. Kung titingnan ay parang normal na sakit lamang pero sumpa pala ito. Lumapit na rin si Pandak. Ano? Kulam? Sino? Sino yung kumulam sa kanya? Tanong ni Kuya Ed. Sinabi ko yung taong inggit. Natural ay wala namang ibang taong pwedeng kumulam sa isang kapwa kung hindi yung naiinggit o may atraso. Nagalit si Kuya Ed. Pansin ko kaagad ang pagbabago ng kanyang muka. Magaan yung aswang paatang animal. Sinita ko siya. Sinabi kong alam ko na ang gagawin ko. Huwag lamang siyang mambulabog. Maging si Pandak noon ay nagparinig. Napatayan na naman ito. Napakahirap ng sitwasyon sa lugar. Maaari kaming mabunyag kapag gumawa sila ng kilos ni Kuya Ed kagaya ng nakasanayan nito sa gubat. Dagdag ko, maghahanap lamang ako ng lugar kung saan ko isasagawa ang ganti. Kulam ang pinatama, barang ang ibabalik ko. At ito na nga yun, ang bago kong natuklasan. Ang bituka. Matagal na kasi gustong masubukan ito. Hindi naman pwede sa kung sino-sino lang. Siyempre mali yun. Dapat ay sa mga masasamang tao at sa wakas, nakatagpo din ako. Ganun ba? Baka may maitutulong ako. Teka, sumunod ka sa akin. Mungkahin ng kuya. Ano bang nakain ito at bigla na lamang akong hinablot? Para akong batang paslit noon ang kinarga niya.
at sobrang bilis ng pagtakbo patungo sa malayo. Hindi man lang nag-abiso. Kala mo'y maliit na bata pa ako noon. Magsinglaki nga lang kami. Hindi naman na sumunod pa si Pandak. Hindi ko alam kung saan banda na yon. Basta huminto na lamang kami. Walang tao at makahoy. Parang nasa itaas kami ng bundok. Sobrang bilis kasi niya ay hindi ko na makita ng maayos ang daan. Basta, tanaw ko sa baba ang nakikinangan at napakaraming ilaw. Malamang ito yung lugar kung saan may paparating na piyesta. Dire-diretso ka na naman, kuya. May kailangan pa akong gawin eh. O sige, maghanap ka ngayon ng hayop. Loko ka. Susubukan ko yung bagong natutunan kong barang. Langhiya ka. Huwag mong gawing laro ang sitwasyon ng anak ko. Yung mga karaniwang barang na lang gawin mo. Asyoso ka din eh. May patry-try ka pa dyan. Eh, anong gagawin ko, kuya? Tingnan mo, may dala ba akong iba? Maliban na lang sa lagayan ng 3 bao. Tira bahala ka kasi. Hindi mo muna sinuri kung ano mga gamit ko. Basta, ihanap mo ako ng hayop. Walang iya ka talaga, Roberto. Papahirapan mo pa ako eh. Magantay ka dyan. Wika ni Kuya Ed sabay lakad nito. Ako naman ay sinabihan ko siyang wag pusa dahil nakakaawa ng uri nila. Hindi nagsalita si Kuya. Maya-maya pa ay may dala nga itong hayop. Dambuhalang bayawak ang dala niya. Binagsak pa yon sa harapan ko at napagkamalan kong buhaya. Napamura pa nga ako nun. Bigla na lamang kasing sumulpot. Alam kong nagsisimula na naman ito si Kuya sa kanyang kalokohan. Yung tipong wiwindagin ka na lamang bigla. Awang-awa ako sa bayawak na yon. Di ba sabi ko naman, isisiwalat kong proseso. Pues, eto na yon. Makinig kayo sa bawat detalye mga kagiliw. Pinabiyak ko kay Kuya ang tiyan ng bayawak. Kinuha ko yung bituka lang. Nilagay ko sa supot. Kinuha ko ang mga kuko ng bayawak, maging yung mga mata nito. Nilapag ko lahat ng mga parting yon sa maluwag na espasyo. Nagtirik ng isang itim na kandila. Tapos ay isinagawa ko ng ritual. Kasama na sa ritual ang pangalan noong nag-amok. Si Bartolome. Siyempre, hindi nakaila sa akin yun dahil inalam ni Kuya ang pangalan. Yung ritual naman ay karaniwan lamang ito na ginagamit din sa pantok. Bituka nga lang ang ginamit. Hindi salamin, hindi bungo, hindi salagubang. At hindi din yung animal na alupihan. Alam niyo ba, naparami ko ang alupihan, kaya hindi ko na ginamit. Mga traidor kasi ang mga yon, hindi mababait. Mabuti sana kung nag-iisa lang. 10 na mahigit at kung paano kung magsabay-sabay kong taluhin ako, di ba? E di para akong kinakagat ng isang pulutong na mga bubuyog nun. Matapos kong maisagawa ang ritual, nagmungkahi na ako kay Kuya na bumalik na kami. Nagtanong naman siya kung tapos na ba ang barang. Hindi pa no. Itatanim pa to sa lugar kung saan naroroon si Bartolome. Langhiya, ang layo pa ng pinagdalhan ko sa'yo tapos nanghuli pa ako ng hayop. Hindi pa pala tapos. Sino pa nag-utos sa'yo na dalhin mo ako dito? Pwede naman sa malapit lang. Basta wala gaano tao. Sige na, pasakay ulit. Parang ginanahan akong sumakay eh. Parang gusto akong saktan ni Kuya Ed. Pinaringgan pa ako na kapag may nangyari sa kanyang anak. Lagot daw ako noon. Lalo na pinapatagal ko pa. Pero sa likod noon ay kinarga niya ako. Ang bilis naming nakarating. Sa tapat mismo ng tindahan. Nagmungkahi na ako sa kanya na ako na ang bahala noon. Magpaiwan na lamang siya. Naisip ko kasi noon na baka hindi na makontrol ang sarili pero hindi pa rin pumayag si Kuya. Sumama pa rin ito.
Siya ang pinabitbit ko sa mga parte ng bayawak na yon. Ang kinagandahan noon, ang tindahan ni Bartolome, namumukod tangi. Nasa dulo yon. Tapos ilang distansya pa bago ang kasunod na tindahan. May pangilan-ngilang mga tao pero mga kapwa bulantero din. Walang mga pakiyon sa kapwa nagtitinda. Hindi naman lumad na taga ron. Mga katulad din namin na dayo lang. Nang makarating kami sa tindahan ni Bartolome, naramdaman ko ang presensya ng kulam. Tama nga ang hinala ko at naging resulta ng tawas. Ang akin lang sana, mag-isa lamang siya doon kasi kapag may kasama, tiyak pati yon. Yari din. Kumuha ako ng konting bituka at nilagyan ko ang bawat kanto ng tindahan. Sa lupa ito, bali mga 2 dipa ang layo mula sa bawat kanto. Naghukay lamang ako sa lupa na parang nagtatanim ng punla. Pero hanggang siko lang. Tapos yung kuko naman ay nilagay ko sa likod. Sinuksok ko lamang yon sa may tarapal. Matapos maisagawa ang lahat, itatapon sana ni Kuya Ed ang bitukang natira. Mabuti na lamang ay kaagad kong naalala na delikado pala ito. May sumpa kasi yon. Kapag nilagay lamang sa kung saan sasabog ang sumpa at kung sino-sino na lamang ang tatamaan. Mabuti sana kung kapareho ang ginawa ko na parisukat. Yung bang pagtanim ko sa bawat kanto. Tapos yung pagtanim na yon ay kailangan na hindi maalis. Gawa ng kapag ang isa sa tinanim ko na naalis ay mababasag ang parisukat. Sasabog ngayon ng sumpa. Nasa loob kasi ng parisukat, magpapaikot-ikot ang sumpa na yon. Kumbaga parang lambat. Kailangan ng maiging pag-iingat at prosesong ito. Dahil napakadelikado talaga. Ang proseso ng barang gamit ang bituka ay para itong sakit na kumakalat. Matapos tamaan ng isang biktima, kapag namatay ito ay lilipat sa kung sino ang pinakamalapit sa buhay niya. Pero depende yun sa akin. Kapag hindi ko binasag, tiyak nakakalat na parang epidemya sa kaanak ni Bartolome ang sumpa na yon. Ang pakay ko lang naman ang subukan yon pero hindi talaga papatayin si Bartolome. Papatikimin ko lamang ito kung gaano kalupit ang isang mababarang. Nagmungkahi ako kay Kuya na dalhin sa malayo ang natirang bituka. Dagdag ko pa'y sunugin niya yon. Tumango naman ang kuya at mabilis nang malis. Ako naman ay bumalik noon sa may tindahan. Bukas kaagad magkakaalaman na. Natitiyak akong may iiyak talaga nun. Sinipat ko ang kinaroroonan ng tindahan ni Bartolome. Pagsapit ng umaga, nakasara ito. Nakapagtatakang nakasara. Isa lang ang ibig sabihin nun. Tumama na ang sumpa. Kaagad kong inalis ito para na rin hindi na makapamatay pa. Pero iniwan ko yung kuko nun. Nagmasid-masid ako sa lugar hanggang sa ilang saglit lang ay may lumabas na babae doon sa tindahan ni Bartolome. Sa punito ang tiyan na wari may hindi maganda sa pakiramdam. Tapos ay tumakbo yon sa isang malapit na kubeta. Yung babaeng yon ay nakita din ni Kuya Ed. Sumunod kasi ito sa akin at dahil si Kuya Ed ang nakasubaybay talaga kay Bartolome, tinanong ko siya kung asawa ba yun ng matanda. Nabahala kasi ako dahil alam kong nadama yon. Pero, babae niya yon. Tampulasang pagkatao yung matandang yan. Sarap patayin. Nawala ang pagkabahala ko. Tama lang din palang nadama yung babae. Sabi ko pa kay Kuya Ed, maghintay kami ng ilan pang araw. Nababagot na si Kuya Ed. Pinapatagal ko daw pero sa puntong yon ay nawala na ang kulam sa anak niya. Malamang ay hindi na naipagpatuloy ni Bartolome ang pagpadalaw ng kulam dahil nga may dinadaing ito sa katawan.
Sabi ko yun kay kuya. Nagtanong naman si Kuya Ed kung ano ba ang tama ng barang na isinagawa ko noon. Isipin mo na lang kuya na magkabulbul yung bituka ng tinamaan ng sumpa. Sasakit ang tiyan na parang madudumi pero pagsalang sa inodoro, walang lalabas. Sa madaling salita, hindi makakadumi ang isang tao. Lalaki ng lalaki yung tiyan syempre. At kapag pinatagal to, malalaso ng biktima. Paglipas ng 2 araw, wala na doon ang tindahan. Umalis si Bartolome. Kaagad kong sinabi kay kuya na higilapin niya ito kung saan nakatira. Maaaring umuwi kasi yon. Gagamutin ang sarili pero hindi na aalis ang barang. Walang makakagamot ditong iba kung hindi ang bumarang lamang o hindi naman kaya ay isang organitong manggagamot. Gaya nga ng sinabi ko, kailangan lamang itong ilipat. Hindi talaga natatanggal o nawawala ang sumpang yon. Kung ang organikong manggagamot naman ang gumamot, syempre gagamitin ito ng lokal na pamamaraan. Ang isang organikong manggagamot ang ginagamit kadalasan ay mga herbal lang. Simpleng orasyon. Pero alam niyo bang sobrang bisa ng pamamaraan nila? Marami na akong kilalang organikong manggagamot pero hindi sila magaling sa mga kumbate. Panggamutan lamang talaga sila. Balik naman tayo sa paglilipat. Nasa Biblia ang patunay. Kung nakasubaybay kayo sa buhay ni Kristo, di ba may ginamot siyang tinamaan ng sumpa? Yun bang tila sinapian ng demonyo? Anong ginawa niya? Nilipat niya sa hayop. Kung hindi ako nagkakamali ay baboy yon. Ngayon alam niya na hindi talaga natatanggal ito sa karaniwang gamutan. Yan ang patunay na nililipat lamang talaga. Kahit walang imposible kay Kristo, pero nilipat niya lang talaga yon. Kaagad namang tumango noon si Kuya Ed. Naaamoy niya naman si Bartolome pero ang sabi niya ay kailangan daw naming ihinto ang pagtitinda para na rin mabigyan ng mahabang oras ang kinakaharap na kalaban. Pumayag ako noon. Kaagad ay niligpit namin lahat ng mga paninda. Tumulong pa si Pandak. Tapos ang sabi nito, pagkatapos daw sasama siya sa amin ni Kuya. Hindi pwede yon. Wika ko sa kanya. Siya yung driver eh. Mag-iwan ang mag-ina ni Kuya. Ihatid mo muna sila ate at Dudong Joshua. Huwag mong sabihan sila tiyo dito ha. Magagalit yon. Lalo na si Mang Omar. Lagot na naman itong si Kuya Ed. Alam mo namang napaka-stricto ng halimaw na yon. Dagdag ko pa. Pumayag si Pandak. Alam nyo, si Pandak lamang ang kasunod namin talaga. Yung 2 kapatid nito ay may sariling mundo. Nakakatuwa din itong si Pandak. Napaka-inosente talaga ng mukha niya. Pero napaka-delikado pala. Konting tensyon lang, patayan na kagad ang maririnig mo sa kanya. Dala ko ang lahat ng gamit ko. Nagsimula na kaming maglakad-lakad noon ni Kuya. Pabukid yon at alam kong nasa bukid talaga nakatira si Bartolome. Ang ikinatatakot ko noon ay dala niya ang sumpa. Paano kung matigok yon, edi mapapasa yon sa pamilya niya. Maging yung babae ni Bartolome, pinili ko na ring isali. Ipagpalagay na lamang natin na salawahan yon. Paano kung may sarili ding pamilya, di ba? Hanggang sa sinabi sa akin ni Kuya na uunahin daw muna namin yung babae. Dahil hindi naman magkakalayo umano ang lugar nila ni Bartolome. Mabuti na lamang dahil madadaanan lang pala yon. Para kaming sirang plaka nun. Dumating kami sa lugar ng babae. Kaagad naman nalaman kung saan talaga nakatira. Ito na din ay sa tulong ng malakas na pangamoy ng Kuya. Nakaratay na yung babae noong mga panahon na ito. Malaki na ang tiyan. Paano namin nasuyo yon? Simple lang.
Nagpanggap lamang kaming nagsensus noon. Nakakabaliw talaga. Tapos ay nalaman naming may pamilya ngayon. May anak at asawa pa. Makasalanang babae. Pumasok lamang ako ng bahay na kunwari ay may sinusuri. Tinapik ko lang yon sa baylapat naman ng kamay ko sa isang puno. Tapos ayun na. Sirit ka agad ang lakad na parang wala lang. Rinig ko pa noon ang mga sinabi ng mga tao habang papaalis kami ng lugar. Baka kami daw ang bumarang. Mapagkakamalan talaga kami nun. Hindi naman maipagkakaila na sinubukang ipatingin yon sa isang albularyo at talamang barang. Kaya hindi din maipagkakaila na maraming nakakaalam. Dayo kami doon at yun ang talagang bahay na yon ang pinunterya namin na kung saan may sakit. Yumuko pa ako para hindi ako makilala. Si Kuya, ganoon din pero makikitang parang tatakbo na ito. Hanggang sa makarating kami sa masukal, hinablot na ako ng kuya at sirit kaagad ng takbo nun. Panay bitaw pa ito ng mabigat na salita. Nakakahiya daw ang ginawa namin. Sabi ko naman sa kanya, kung hahayaan yon, ubos ang angkan nun. Sa susunod na baryo na ang tirahan ni Bartolome, inihahanda ko na ang sarili ko nun. Tiyak na may nakaabang na banta. Hapon na noon at malapit ng dumilim. Krus ang daang yon. May patungo sa kanluran at patungo sa timog. Maraming mga bahay sa gilid ng kalsada. Ang sabi ng kuya ay nakarating na raw kami sa babaan daw ang bahay ni Bartolome. May daan kasi na palihis at pababa yun. Pero hindi kami dumaan doon kung hindi sa liblib. Iba na ang nararamdaman ko. Peligro na talaga. Lalo na't kahit malayo pa kami ay mabigat na ang presensya. Sa mga may karunungan, malalaman kaagad ang isang lugar kung binalot ito ng poder. At kung hindi ako nagkakamali, ang poder na yon ay depensa sa barang na isinagawa ko at mga elemento. Ang tanong, kakayanin ba ng poder na yon na pagalingin si Bartolome? Siyempre hindi. Ako pa rin na makakapagpapagaling sa kanya. Hindi naman siya pwedeng gamutin ng isang organitong manggagamot dahil mangkukulam siya. Nabanggit ko na ba na ang mambabarang at mangkukulam ay walang pinag-iba? Magkakapareha lamang kasi ng proseso talaga. May presenta din ng gamit ng mula sa biktima. Ito na rin ay upang tumama ang anumang talandro. Ang pinagkaiba lang ay ang insekto. Hindi kayang gumamit ng insekto ng mga mangkukulam. Yun lang may sapat na basbas sa kalikasan ang nakakagamit nito. At walang iba yon kundi ang mambabarang. Tsaka yung mangkukulam ay 2 seremonya lamang sila samantalang ako naman 5. May mga antas kasi yan. Ang pinakamalakas ay hukluban. Ikalawa na yung manggagaway. Bale, ang kasunod naman niya ay ang mambabarang at mangkukulam. Kung tutuusin, which lamang din ang lahat, mas malakas nga lang sa sorcery ang hukluban. Literal na demonyo na mga ito. Hindi na tao ang namamahay sa katawan nila. Balik tayo sa kwento. Nang makarating kami sa baba, ay may bumungad kaagad sa amin na 2 matandang lalaki. Sa likod ng mga ito ang 2 magkakasunod na bahay. Malalaki yon at may sasakyan pa akong nakita. Tapos ay may tabong tarapal sa likod. Kung hindi ako nagkakamali, kung nasaan nakatapat ang sasakyang yon, ay doon na nakatira si Bartolome. Panindang laman nun. Yung 2 matanda, halata sa mga ito na may mga karunungan. Yung isa sa kanan, at ang isa naman ay nasa kaliwa ata. Ang mga ito siguro ang sumubok na gumamot kay Bartolome. At tiyak ay ramdam na nila kami dahil pumasok na nga kami sa nasasakupan ng poder. Para bang nagtataka pa mga ito. Nasaan na si Bartolome?
Tanong ko. Sino kayo? Tanong naman sa amin. Huwag na lang siguro tayo mag-usap. Kailangan ko makita si Bartolome. Nagkabulungan ng dalawang matanda matapos kong sabihin yon. Aminado akong nagdududa na mga ito. Si kuya noon ay hindi ko alam na parang iiyak na pala ang mukha. Yun bang malaki ang problema? Balisa at hindi mapakali. Anong problema, kuya? Para kang nasiraan ng tiyan ah. May masama ba sa pakiramdam mo? Ay, teka. Hindi kita nabisuan. May pudar nga pala dito. Masyado akong kumpiyansa. Tiisin mo na lang. Hindi naman siguro tayo magtatagal. Siguraduhin mo lang ah. Baka mamatay ako dito, Roberto. Ito palang si kuya ay hindi talaga nakakatagal sa malalakas na poder. Napakaangas pa niya habang pababa kami. Pero nang makapasok na sa lugar, iyakin naman pala. Sabi ko pa, huwag niyang tangkain na magpalit ng anyo sa pagiging aswang. Tiyak ay sunog si kuya. Ayun, bigla na lamang umupo sa bato at kitang-kita ko ang mukha na animoy. Gusto nang tumakbo. Sa susunod, paalalahanan mo naman ako, Roberto. Parang hindi mo naman alam na may karunungan yung kalaban. Diyan ka lang, kuya. Tumiis ka muna dyan. Huwag ka nang umiyak. Kaya ko naman sila eh. Hanggang sa nagsalita ang isang matanda. Ako umano ang salarin. Bakit? Hindi ba kaila? Nasaan si Bartolome? Bigla na lamang nagkumpas ng kamay yung may karunungan sa kaliwa. Patpatin at mahaba ang buhok nun. Susubukin pa ako. Dinaanan ko lang yon na siya namang ikinagalit ng matanda. Habang yung isa naman ay nag-abiso ito na malakas daw ako. Parang hindi naman ata nila nahahalata. Dinaanan ko nga lang, di ba? Sumunod sa akin yung may karunungan sa kanan. Tapos sinila bigla ang balikat ko sabay harap sa kanya. Nakita kong bumubuka ang bibig nito na nagbibitaw ng tigalpo. Napapailing na lamang ako nun. Gusto talaga ng subukan. Ayun, pinatulan ko na. Sinuot ko ang 3 bao. Nang makita ang gamit ko ay para bang naging maamo ang muka. Umatras yung matanda at nagkatitigan ng dalawa. Ang sabi pa ng isa, kilala niya daw ang gamit. Mula daw ito sa isang puting mambabarang matagal na panahon na. Anong matagal na panahon ang pinagsasasabi mo diyan? Tanda, kitang ngayon pa lang tayo nagkita eh. Baka gusto niyo magpakilala. Bueno, ako si Roberto, pamangkin ni Socorro. Wala ba kayong sasabihin? Ano? Tuloy ba yung subok? Para na rin maranasan niyo yung magkaroon ng salagubang sa sikmura. Hindi kagad nakapagsalita ang dalawa. Yung may karunungan sa kanan, nagpakilala ito sa pangalang Toto. Pero yung isa, suplado na parang hindi natatakot nun. Umabante yun ang lakad sa akin na parang gustong makipagkumbate. Inabisuan siya ng kasama na huwag itutuloy. Kung hindi siguro tinawag ni Toto sa pangalang Carlos ang isa, hindi ko malalaman kung sino yon. Dagdag ni Toto, kilala niya daw ang nagngangalang Socorro. Ito lang naman umano ang lumipon noon sa pamilya ng mambabarang. Ano namang paki ko doon? Kapatid ko ang kinabangga niya. Tumabi ka diyan. Sampit ni Carlos. Abay, kapatid pala ni Bartolome itong si Carlos. Mayabang din at walang silang pinagkaiba. Mga isang dipa ang layo nito sa akin. Dinuro niya ako ng daliri at ang sabi ko naman, Manong, huwag niyo na lang siguro palalain ang problema. Ipagpalagay nating magagapi mo ako. Yan ay kung magagapi ah. Halimbawa lang naman. Pero paano yung kapatid mo? Pagsasaluhan yung sumpang tumama sa kanya. Sa kabila ng sinabi ko,
parang wala lang itong matanda. Pagbuka ng bibig niya ay mabilis ko itong nalapitan. Isang tapik lang ay dumilat ang mga mata nito. Para bang nag-iba ang ihip ng hangin nun. Yung kanilang maangas, napalitan ng pagiging maamo. Simpleng parusa lang. Mabutit hindi ko naisipang sangbitin ng pangkitil. Basag na yung gamit mo, tanda. Huwag mo nang hayaan na pati kaluluwa mo. Babasagin ko at susunugin. Sabi ko naman sa'yo ang kulit mo kasi, Carlos. Pasensya ka na, Dong Roberto. Ay, si Bartolome nasa bahay nila. Ano bang gagawin mo? Sabat ni Toto. Ang sabi ko naman ay aalisin ko lang ang barang para hindi na makapanamay pa ng iba. Yun lamang ang sadya ko sa lugar. Tumango si Toto at parang binawi nito ang malakas na poder sa paligid. Dahil si Kuya noon ay bigla na lang tumayo at naging maaliwalas na mukha niya. Kaagad naman akong nagtungo sa bahay ni Bartolome. Nakasunod sa akin si Kuya, kasama yung dalawang matanda. Nakita ko kaagad si Bartolome. Nasa sala lamang ito at may kasamang matandang babae nun. Wari ko pa sa sarili ko noon ay asawa ito ng tampalasang si Bartolome. May nakita pa akong dalaga doon. Anak siguro yun ang mangkukulam. Hindi pa naman masyadong malala ang tama ni Bartolome. Gawa ng matatagalan niya ito dahil na rin sa karga sa kanyang katawan. Nang masilayan niya kami ni Kuya ay para bang nagulat yon. Kagad namang sinabi ni Toto na bumisita daw kami para tanggalin ang barang. Nano ka mo? Kayo? Kayo ang bumarang sa akin? Hindi po kayo. Ako lang pumanong. Pinakialaman mo kasi yung anak ng kuya ko Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan ano? Yung tumama sa'yo, bagong natutunan ko lang yan. Paano kaya kung alupian yung ginamit ko nun? O hindi naman kaya sa lagubang? Sa susunod, huwag mong idaan sa init ng ulo. Mapag-uusapan naman yan Ang malas mo lang nakabangga mo ako. Manang, etong asawa niyo po pala babaero. Mabuti na yung malaman niyo yung kalokohan niya. Kawan naman ng Bartolome. Sasagot ka. Pati yung babae mo tinamaan ng barang Matapos ko makapagsalita, tinapik ko ng 4 na beses si Bartolome at kaagad lumabas ng bahay nun. Tinapon ko yung sumpa sa lupa. Sabi ko pa, magbago na si Bartolome. Maawa sa sariling pamilya. Walang magandang dulot ito. Wala namang nagbigay ng komento sa kanila. Basta't parang mga ewan ng mga ito. Nakatulala ang lahat habang nakatitig sa akin. Aray! Aray ko! Huwag ka naman mangalto, Kuya. Sakit kaya? Si Kuya ay kinaltukan ako noon. Ang sabi pa nito ay para daw akong may sarili ng pamilya kung makapangaral. Masyado daw siyang nayayabangan sa akin. Tara na. Problema nila yung pambababae. Ba't mo pa sinabing animal ka? Napagaling mo si Bartolome pero giniba mo naman yung pamilya. Hinayaan mo na lang sana. O tapos ano, Kuya? May kasamang kaltok. Pwede namang salita lang. Sa noo ko pa talaga. Pinahiya mo ako sa kanila. Ang seryoso ko na Bida na ako dun. Panira ka naman. Tsaka anong pinagsasasabi mong giniba ko yung pamilya? Mas mabuti yung malaman ng sakop niya yung kalokohan niya. Hahayaan mo lang ba yun? Sa bagay, hindi ka naman tao Halimaw ka. Hanggang pusa ka nga lang Kapag niloko mo yung Ate Ursa o kapag nang babae ka, lagot ka sa akin. Dudumi ka talaga ng maraming salagubang. Yung pala hilig mo Hindi na nakapagsalita ang kuya noon. Banas na ako. Umuwi kami, pero hindi namin binagtas ang pauwi. Sinundo kami ni Pandak. Alam kasi nito kung nasaan kami naroroon. Naaamoy niya at nag-iiwan din ako ng bakas, maging si Kuya.